Ito nga pala yung vlog natin regarding sa tinatawag natin na Honda change to Rusi. This is the time na panigurado ako na sisimulan nyo akong i-bash. Okay? Alam ko, syempre paniguradong yan, lalo na yung mga Big 4 fanatic dyan, no? Yung mga mahihilig sa Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, yan, no? So itong binili natin, so this is a Rusi Sigma 250. Pero liliwanagin ko lang, no, malalaman ba natin kung totoo bang Rusi talaga yung pinakamakina niya, or else is iba pa siya klaseng motor. Okay, so handa na akong i-bash, kaya tara, simulan na natin to. Okay, so yun na nga mga trops, no. So pinagpalit natin yung ating Honda, yan, Honda Click V3 2023 para sa isang unit ng Sigma Rusi, no? Okay, so pero first of all, bago kayo maghinanakit dyan, no, bago nyo ako i-bash, makinig muna kayo, okay? So yung ating Honda Click binenta natin, no. So ang nangyari is binili natin itong Sigma 250 na to. Ang year model niya ay 2019. So bakit ko ginawa yon? So syempre I have my personal reasons na hindi nyo na dapat malaman. Okay? Tapos bakit ito ang binili ko? I also have my reasons, pero pwede kong sabihin sa inyo yun. At ang reason ko ay gagawin ko siyang project bike. Bakit? Kasi po hanggang ngayon ay napakadaming user ng Sigma 250 na Rusi. At gusto kong ipaalam sa inyo ng mga trops na hindi porket Rusi ay sirain, no? Nasa taong gumagamit po yan, okay? Hindi porket sinabi mong Rusi talaga namang Rusi na pati yung makina. Okay, so itong gamit natin na itong mga trops, this is the Sigma 250cc na Rusi. Pero hindi po Rusi yung makina niya mga trops, okay? So this is a rebrand na motorcycle. So paano siya naging rebrand? So from ibang bansa, tinransport siya dito sa Pilipinas, no? Binili siya ng Rusi. So ang nangyari, yung pangalan ng Rusi yung pinalit nila dito. So mostly mas kilala to sa pangalang Italica or Lonsin. Mas kilala siya sa Lonsin GP 250. So meron pa atang isang pangalan which is the Samurai. Parang Samurai ata yung pangalan nun. Galing ibang bansa, binili ng Rusi sa ibang bansa, tinransport nila dito sa Pilipinas. So nirebrand nila yung pangalan. Okay, so ang alam ko Malaysian brand ata siya, or parang Indian brand, parang ganon, no? So hindi ko masyadong alam, pero ilalagay ko dyan sa ilalim sa description kung ano nga ba talaga yung pinanggalingan niya na bansa. Okay, so this is a 4-stroke single cylinder. Okay, oil cooled. Meron po siyang maliit na radiator sa harap. And also siya po ay merong 16 liters na tangke. At ang nakuha kong top speed sa kanya before mga trops ay around 140 kilometers per hour. So yun lang naman yung kailangan yung malaman sa kanya mga trops, no? So 6 speed siya mga trops, ne? So bakit ba ako nagpalit talaga mga trops? So sabi ko nga sa inyo, meron akong personal reason kung bakit ko binenta yung Honda Click ko. At ang personal reason ko naman kung bakit ito yung binili ko is napakagandang project bike po ng Sigma 250 na to mga trops. Okay, so ang gagawin nating build dito mga trops is mostly sports bike type na medyo aggressive. Tapos i-rename natin siya as Lonsin GP250. Okay, pero i-stack pa rin natin yung pangalan niya na Sigma, no? Para naman meron pa rin talaga siyang pagkakakilanlan ng pagka-Rusi niya. Okay, so yun lang naman. So nabili ko to mga trops sa isang owner sa Pampanga, no? And nabili natin siya less than 30,000 pesos. Okay, so bahala na kayo mag-isip kung magkano ba sa less than 30,000 pesos. Okay. So yun. And hindi siya pristine. So syempre this is a 2019 model. Hindi pristine yung kanyang condition. So second day na ito mga trops is nalubak ako. And nabasag ata yung kanyang knuckle bearing, no? So ngayon medyo may umaalog na sa kanyang manibela. Pero okay lang kasi papalitan naman natin siya ng knuckle bearing. And I think medyo kulang na rin sa langis yung kanyang mga shocks. So
So yan, mga minimal issues lang naman yan mga trops. Madali lang naman yan palitan. And ang nagustuhan ko lang dito is stock na stock talaga to mga trops na nakuha natin. So wala siyang major upgrades, lalo na sa makina. And yung digital niya, no, yan yung kung makikita nyo, yung kanyang digital panel is working pa. Mostly kasi sa mga gantong klaseng unit is 2019 pababa is sira na yung kanilang mga panel gauge. Pero ito, yung owner nito is napanatili niyang maayos yung panel gauge ng kanyang motor, no? And lastly, ang isa pang magastos na kailangan nating palatan dito mga trops is yung kanyang mga gulong. At tulad nito, tingnan nyo, pag gigilid ako at nasa edge na ako ng ayan o, tumatagilid na ako kasi hindi na pantay yung kain na yung gulong niya. Medyo manipis na rin, hindi naman kanipisan, no, pero manipis na yung kanyang mga gulong. Tatagal pa naman, pero hoping na mapalitan din natin siya kaagad. So ang sukat ng kanyang gulong ay 140 by 70 by 17. So isipin nyo na lang kung gaano kalaki yun, diba? Okay, so yun mga trops, I hope na meron tayong mga subscribers na Sigma 250 users. At dito, ito ay sa mga balak at sa mga merong balak bumili ng Sigma 250, huwag kayong matakot mga trops, dahil yan pong makina niyan ay hindi naman talaga totally Rusi. Okay, so hindi po ka against sa mga motorcycles ng Rusi, kahit na Rusi pa yung motor niyan. Subok ko na rin yan mga trops. Actually, ito na yung pangatlong Sigma ko. Meron na akong naging dalawang Sigma before, at yun po ay hulugan, no? So ito yung una, yan yung which is yung black and neon green. And ito yung ating pangalawa, which is color white. So ito pong kulay na napili natin ay color red, no? Dahil syempre meron na tayo mga kulay ng dati So syempre gusto naman natin iba. Although hindi talaga ako mahilig sa makulay na motor, mas trip ko talaga yung mga motor na yan, black and white lang yung kulay. Pero ito, iibahin natin since 2024 na. So syempre kailangan natin ng mga panibago. Okay? Abangan nyo yung mga magiging upgrades natin dito, yung mga tutorials, and yung other na mga vlogs pa natin gamit tong si Rusi Sigma 250. Okay? So yun lang mga trops, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, ay please mag-subscribe ka naman. Grabe naman 70% ng ating manonood ay hindi nakasubscribe. Nakakainis kayo. Hindi, joke lang. Okay? So yan, basta mag-subscribe kayo mga trops para naman pag kumikita na tayo, pupunta tayo sa iba't ibang klase ng lugar, magpapamigay tayo ng mga motorcycle gifts. Alam mo, motorcycle parts na pangregalo, like mga gulong, no? Ayan, at kung meron mga gusto mag-sponsor sa atin dyan, mga helmets, no, mga gulong, yan, open po tayo dyan mga trops. At alam ko naman na dito sa atin sa Bataan ay wala pang masyadong kilalang motovlogger. At yan yung sinasabi ko na gusto kong maging kauna-unahang kilala. Hindi sikat, ayoko ng sikat. Gusto ko yung kilala lang, no? Maging kilala tayo na isang motovlogger dito sa Bataan. Okay, so yun lang mga traps. Ayaw na gusto mo itong video na to. At kung nagustuhan mo ito, huwag mo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At i-hit mo na rin yung notification button dyan sa baba para naman ma-notify ka sa mga susunod na videos natin. Okay, yun lang. Paalam!